Ang pamagat na ang Pilipinas sa loob ng 100 taon ay angkop sapagkat ipinapakita nito ang layunin ni Dr. Jose Rizal na suriin at ilarawan ang maaaring kalagayan ng Pilipinas matapos ang 1 siglo. Hindi lamang ito basta paghuhula sa hinaharap, kundi isang masusing pagsusuri batay sa kasaysayan, karanasan ng mga Pilipino at uri ng pamamahala noong panahon ng kolonyalismo. Kung papalitan ng pamagat, ano ito at bakit? Kung bibigyan ng pagkakataong palitan ng pamagat, maaari itong gawing ang hinaharap ng Pilipinas. Babala at pag-asa, ang pamagat na ito ay mas binibigyang diin ang dalawang mahalagang ideya ng sanaysay, ang babala laban sa patuloy na pang-aapi at ang pag-asang makakamit ang kalayaan sa pamamagitan ng kamalayan at pagkakaisa. Uri ng panitikan. Ang akda ay kabilang sa sanaysay na panlipunan at pampolitika. Tinatalakay nito ang kalagayan ng lipunan, pamahalaan at mamamayan ng Pilipinas sa ilalim ng kolonyal na kapangyarihan. Estilo ng paglalahad. Ginamit ni Rizal ang lohikal, papanuri at mapanghikayat na paglalahad. Gumamit siya ng mga halimbawa mula sa kasaysayan at makatuwirang paliwanag upang matunayan ang kanyang mga idea at mahikayat ang mga mambabasa na mag-isip at magnilay. Sariling reaksyon. Pananalig sa pampanitikan teorya. Makikita sa sanaysay ang impluwensya ng realismo dahil inilarawan nito ang tunay na kalagayan ng Pilipinas noong panahon ni Rizal. Ang pang-aapi, kawalan ng kalayaan at hindi pantay na pagtingin sa mga Pilipino. Mga pansin at puna, mga galaw ng pangyayari. Maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga ideya sa sanaysay mula sa paglalarawan ng kasalukuyang kalagayan ng bansa, unti-unting inilatag ni Rizal ang mga posibleng mangyari sa hinaharap kung magpapatuloy ang kolonyal na pamamahala. Bisang pampanitikan, bisa sa isip. Pinukaw ng sanaysay ang isipan ng mambabasa upang mag-isip ng kritikal tungkol sa kalagayan ng bansa at papel ng mamamayan sa pagbabago. Bisa sa damdamin, nagdudulot ito ng damdaming pagmamahal sa bayan, pag-aalala sa kinabukasan ng bansa, at pagnanais na magkaroon ng pagbabago. Pagpapahalaga ayon sa nilalaman. Kalagayang sosyal at pangkabuhayan. Ipinapakita sa sanaysay ang hindi pantay na kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo, kung saan ang karamihan ay naghihirap at inaapi. Kulturang Pilipino. Ipinapakita ang kakayahan ng mga Pilipino na mag-isip, matuto, at ipaglaban ang kanilang karapatan bilang isang bayan. Pilosopiyang Pilipino. Ipinapakita sa sanaysay ang hindi pantay na kalagayan ng mga Pilipino noong panahon ng kolonyalismo, kung saan ang karamihan ay naghihirap at inaapi. Simbolismong Pilipino. Ang 100 taon ay sumisimbolo sa mahabang panahon ng pagtitiis at paghihintay ng mga Pilipino para sa kalayaan at pagbabago. Implikasyon. Kalagayang panlipunan o pambansa. Ipinapahiwatig ng sanaysay na ang isang bansa ay hindi mananatiling tahimik kung patuloy ang pang-aapi at kawalan ng katarungan. Kalagayang pangkabuhayan. Ipinapakita na ang kaunlaran ng ekonomiya ay nakasalalay sa mabuting pamamahala at malayang lipunan. Kalagayang pansarili. Hinihikayat ang bawat Pilipino na maging mulat, responsable at makilahok sa mga usaping panlipunan. Buod. Ang Pilipinas sa loob ng 100 taon ni Dr. Jose Rizal ay isang makabuluhang sanaysay na nagpapakita ng posibleng hinaharap ng bansa batay sa kasalukuyang kalagayan nito noon.
Ipinapaalala nito na ang kinabukasan ng Pilipinas ay nakasalalay sa kamalayan, pagkakaisa at pagkilos ng mga mamamayan.